buhay ko, ang puso ko tumba na po. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, O God, Holy Spirit. Thank you, O God. Thank you, O God, Holy Spirit. O God, Holy Spirit. Thank you. Thank you, thank you. Salamat. Salamat, salamat, Holy Spirit. Welcome in this place. You're welcome in this place. Oh, hallelujah. Salamat. Thank you, Holy Spirit. Thank you in the name of Jesus. Thank you, thank you. Oh God, Holy Spirit, we pray. Continue to touch us, Lord. Continue to open the eyes of our understanding. Holy Spirit, continue to reveal Jesus to us. Patuloy mong ipahayag si Jesus sa amin. Patuloy mong ipahayag ang Panginoong Jesus sa amin. Hindi namin kaya, Panginoon. Hindi namin kayang abutin ang taas mo. Hindi namin kayang abutin, sukatin ang lalim mo. Hindi namin kayang sukatin ang lawak mo, Panginoon. Kaya Holy Spirit, we pray, Lord, increase the size of our spirit. Increase the size of our spirit. Lord, build our spirit strong. May we know Jesus more and more. Oh, bless each and every one of us. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Holy Spirit, ihayag mo ang puso ng Ama sa amin. Yung Amang nasa langit, ihayag mo ang puso mo sa amin. Ihayag mo ang iyong sarili sa amin, Ama. Oh God, hallelujah. Hindi namin kayang magbago sa sarili naming lakas. Hindi namin kayang lumaya laban sa kasalanan. Ikaw ang aming kalayaan. Ikaw ang aming kasagutan. Kapos kaming managana pagkat ikaw ang totoong kasaganaan. Ikaw ang tunay na kasaganaan. Ikaw ang nagbibigay lakas upang kami ay sumagana. Ikaw ang lakas upang sumagana. Oh, hallelujah. Oh, kinikilala ka namin, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Tunay ka at totoo, di nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo. Naging buo ang pagkatao ko. Tunay ka at totoo, di nagbabago. Dakila ka dito sa buhay ko, sa presensya mo. Naging buo ang pagkatao ko. Sumasamba sa iyo buhay ko, ang puso ko'y maging
Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang panahon sa ating lahat. Amen. Salamat worship team. Please be seated with the wonderful presence of God. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Sinong naniniwala na may ginagawa si Lord sa buhay natin? So, ang mensahe ko ngayon ay it's all about living a life with love and obedience. Living a life of love and obedience. So, ang buhay ay laging nagsisimula yan sa pag-ibig. Kaya sabi nga ng Romans 13, di ba? Verse 8 na, huwag kayong magkaroon ng ibang pananagutan, kundi ang isang pananagutan lamang, kundi ang pananagutang magmahal. Magmahal sa isa't isa. Amen? Huwag tayong magkaroon ng ibang pananagutan, liban sa pananagutang magmahal. Kaya anumang bagay na ating ginagawa na hiwalay sa pag-ibig ng Diyos, kaya dito madalas ang tao nagkakasala. Kaya nga ang pag-ibig po ang siyang pinakabukal kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang pag-ibig po ang bukal na siyang pinanggagalingan, pinaguhugutan, pinagsisimulan kung bakit dumating ang kaligtasan. Ang pag-ibig po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay talagang nagpahayag sa atin. Sabi nga niya sa Exodus chapter 4, di ba? Hindi matiis ng Diyos ang hibik o ang iyak ng kanyang mga anak. Kaya po siya bumaba siya at nagpakilala kay Moses. Nagpakilala siya kay Moses at sinabi niya, ito ang puso ko sa bayan ko. Ito ang puso ko sa mga taong labis kong sinisinta at labis kong minamahal. Ito ang puso ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Ito ang puso ng Diyos sa iyo. May puso siya sa iyo. Minsan kung may tanong ka, Lord, kung mahal mo ako, bakit ako naghihirap? Minsan may tanong ka, kung mahal mo ako, bakit ako nagkasakit? Minsan may tanong ka, kung mahal mo ako, Lord, bakit ang mga anak ko, nagsisimba naman ako? Bakit ang mga anak ko? Maraming tanong tayo, bakit? Lord, kung mahal mo ako, kung mahal mo ang bansa, bakit ang daming naghihirap? Kung mahal mo ang bawat isa, bakit maraming napahamak? Minsan, parang tingin natin ang Diyos ay unfair. Ang Diyos ay hindi nakakarinig. Kaya itong topic na ito, gusto ko pong malaman nyo to kasi marami tayong mga tanong na di natin maintindihan. Kung mahal mo ako, Lord, bakit ako napilay? Dami nating tanong, no? Kung mahal mo ako, Lord, di ilang pilay, may kuba pa. Pasaan ko ang daigdig. Mukha yatang tilang lahat na lang ng lahat na yatang sinabi ng kanta ay ang mundo ay pasan-pasan ko. Parang tila wala ng katapusan. Alam mo, yung sinasabi mo sa iyong sariling mga anak ko, Lord, nagsisimba ako, pero mga anak ko, ba't ganito? Ewan ko sa'yo. Pero mayroon akong magandang balita kasi this is the time to restore our first love. This is the time our first love must come back. Kailangang bumalik ang ating unang pag-ibig sa Diyos so that we can win the battle against the spirit of complacency. We can win the battle against the spirit of complacency.
may partisipasyon ang nangyari sa buhay natin. Bakit ang lahat ng salot na ito, mayroon tayong kinalaman sa ating sarili. Maaaring nung una wala tayong kinalaman kasi minana natin ang ating kasalanan. Minana natin yung kasalanan, hindi tayo ang gumawa. Kasalanan ng ating unang mga magulang. May nagtanong sa akin, ano bang pagkakaiba ng matuwid at ligtas? Ano bang pagkakaiba niyan? Ang laki po, niligtas ka muna para ikaw ay tumuwid. Yan ang malaking pagkakaiba. Niligtas ka muna upang ikaw ay tumuwid. Hindi muna yung matuwid bago ka maligtas. Kasi bakit? Ang una po, wala pong makakalaya sa ating sariling kasalanan. Ang kalayaan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Malalaya ka muna sa kasalanan at pagkalaya mo sa kasalanan, ay ikaw ay itutuwid ni Lord. Ikaw ay itutuwid ang liko mong buhay. Kaya nga, this is the time to restore our first love to God. To restore, kasi minahal ka niya. Sabi niya sa 1 John 5, na una kanyang inibig, kaya tayo ay umibig. Una tayong inibig, kaya tayo ay umibig. Amen po ba? Kaya doon mo makikita na ang salita ng Panginoon ay nandoon ang kanyang pag-ibig. Kaya makikita niyo po na ang makikita niyo po na ang buod ng lahat ng gustong ipadama ng Diyos sa atin ay ang kanyang pag-ibig. Ipapadama niya sa iyo yan. Kaya nga, this is the time to restore our first love to God. This is the time na bumalik ka doon sa first love mo. Bumalik ka doon. Lumaban ka sa spirit of complacency. Lumaban ka. Ano ba ang complacency? Yan ay feeling na napaka-komportable ka sa iyong ginagawa. Yan yung feeling na komportable ka, na akala mo okay ka. Okay ka dyan sa lugar na kinalalagyan mo. Di mo alam, di ka na pala okay. Di mo namalayan na ang kalagayan mo pala ay nasa lugar na ng pagitan na ikaw ay malalaglag na. Kaya nga, yung complacency na yan ay isang klase ng attitude, isang klase ng pakiramdam na ikaw ay feeling kontento. Ay, okay na ako dito, okay na ako dito, okay na ako dito. Pero kung makakakita ka naman ng iba, yung okay mo di pala okay. Pag naikumpara mo ang sarili mo sa iba, yung okay mo pala noon ay hindi na okay. Kaya hahanap ka na naman ng paraan maging okay ka. Striving. Kaya makikita niyo po, bago ka makakita ng ganyang kalagayan, ay kailangan mo makita ang Matthew 22:36. Love the Lord your God. Love the Lord your God. Love the Lord your God with all your heart. With all your heart. Love the Lord your God with all your heart. And the word with all your heart, the word all your heart means completely sincere. Unreserved. Ito po yung puso na wala pong reserba. Pusong wala pong pagdadalawang isip. Puso na kung saan nandoon ang iyong lahat-lahat na hindi ka nagtitira sapagkat lahat ay Kanya at ang iyo ay Kanya pa rin. Amen po ba? Lahat ay Kanya at ang iyo ay Kanya pa rin. Dumating ka sa pagkapahayagan na, Lord, I am completely yours. Hallelujah. Dumating ka sa kaunawaan, Lord, I am completely yours. Ako ay pag-aari mo. I am your property. Kumbaga, with all your hearts, wholehearted love for God. Wholehearted love for God. At you are fully enthusiastic to Him. Kala mo ba, mainit na mainit ka at ang iyong tugon mo sa Kanya, ang tugon mo sa Kanya ay grabe. Ang pag-ibig mo ay grabe. Amen po ba? Naranasan mo na bang na-in love ka ng first time? Alam mo, lahat ng mga nakapaligid sa iyo, kalaban mo. Napasigaw ka, Di ba?
Maging nanay mo na dating siya lang ang mahal mo, nung nakakita ka ng ibang pag-ibig, parang yung sinasabi ng nanay mo, kontrabida na. Di ba? Nung nagmahal ka na, para lahat yata, yung dating malalangit ang salita ng nanay mo, malalangit ang salita ng nanay mo, na walang kaagaw. Kaya ang sinasabi ng nanay mo ay laging final, laging highest authority. Pero isang araw nung na-in love ka, yung sinasabi na ng nanay mo hindi na langit. Nung iniwanan ka naman, nung minahal mo, nagsisimula ka na namang babalik sa nanay mo na muli kang aakyat sa langit. Kasi, ang nanay, pag nagmahal yan, hindi yan minsan lang. Iwanan ka ng lahat, nanay mo di ka iiwanan. Tindi nun! Iiwanan ka ng lahat, yung nanay mo di ka iiwanan. Naghirap ka na lahat, no, kahit, ay naku grabe, yung nanay andyan pa rin. Salamat, Pastor No. Napagkilala sa mga nanay. Naisip nyo ba kung paano ang larawan ng Diyos? Ang sabi niya, I have loved you with an everlasting love. And I have drawn you with my loving kindness. Sabi na yan ng Jeremiah, di ba? Sabi niya sa Jeremiah 31, I have loved you with my, hallelujah, with my everlasting love. And I have drawn you with my loving kindness. Unreserved. Ang Diyos walang reserba. Hindi siya nag-iwan ng Kanya, kundi lahat ng Kanya ay iyo. Kaya pinuspos tayo ng Kanyang kapuspusan. Lahat ng Kanya ay iyo. Kaya binigay ni Jesus ang buhay niya, ang pag-ibig niya, ang pagkatao niya, lahat binigay niya sa krus. Maligtas ka lang. Maligtas ka lang sa kawawa mong kalagayan. Alam niyo po, sabi ng Jeremiah 17, verse 9, walang lunas ang ating kabulukan. Walang lunas, talagang walang kahit anong programa ng tao, walang lunas ang ating kabulukan. Wala pong matuwid na gawain ang tao na makaligtas sa kanyang kabulukan ng kasalanan. Kaya ang Diyos talaga, unreserved, completely unreserved, binigay niya ang sarili niya, binigay niya ang buhay niya, at ang buhay niya, maayos ka lang, matapos lang ang sumpang namagitan sa iyo. Matapos lang ang namagitan sa iyo nang makalakad ka ng matuwid na buhay. Kaya niligtas ka muna. Kaya hindi po ka dapat maging mag-strive, magsikap, magpakabuti. Di mo kaya yan, kapatid. Sabi ng salita ng Diyos yan. Na ang ating kaligtasan ay hindi sa ating mabubuting gawa, pagsisikap ng gumawa. Kasi maging ang salita ng Diyos, pag sumunod ka, ay hindi po mahirap sundin ng Diyos. Hindi mahirap. Kaya doon mo makikita, kaya He wants to have relationship with you. Not religion. He wants to have relationship with you, not religion. Hindi grupo na relationship, hindi religion, relationship. Kaya marami pong natenga na ngayon sa grupo, walang mali sa religion na, pero kulang nga lang yan. Kasi kung sapat-sapat ang religion, disin sana lahat ng may mga religion ngayon, maayos na ang buhay. Totoo hindi? Sinong laging nagsasabing dito ako pinanganak, doon ako mamamatay? Nabago ba buhay mo? Naayos ba buhay mo? Ang relihiyon ba ang napako sa krus para mamatay ka? Ay, para mabuhay ka? Ang relihiyon ba ang napako sa krus para maligtas ka? O persona ang napako sa krus, mabuhay ka lang? Maayos ka lang, masinop ka lang. Tingnan mo sa Acts chapter 4 verse 13. The people said they realized that he had been with Jesus.
Ito, sabi niyang mga tao noon, sino ba itong mga taong ito? Si Peter at si John. Wala naman tong pinag-aralan. Sila ay mga mangingisda. Sila ay walang mga pinag-aralan. Pero kung magsalita ay may daladalang kapangyarihan. Kung magsalita ay ganun na lamang, umaayos ang buhay ng tao, napipihit ang buhay ng tao, nasisinop ang buhay ng tao. Ang sagot ng mga tao sa mga tanong nila, ang mga taong ito ay simpleng kasakasama lang ni Kristo Jesus. Simpleng kasakasama ni Kristo Jesus, hindi kasama sa grupo. Itong mga taong ito ay simpleng kasakasama lang ang Panginoong Yesus. They had realized that they had been with Jesus. They simply live with Jesus. Alam mo, ang buhay nila ay lumakad lang kasama ang Panginoong Yesus. Ang buhay nila ay nabuhay lang, Lord, ikaw ang mas kasama ko. Minsan ba dumating ka ba sa puntong, Lord, gusto kong ikaw ang kasama ko? O kasama mo yung may tagtanong nga sa akin, Pastor, masama bang magmahal? Wow! Sabi ko, hindi po. Alam mo, sagot sa akin, kaya mahal ko lahat. Kaya mahal daw niya lahat. Eh, ang sagot ko naman, mayroon ding pag-ibig na galit ang Diyos. Pag-ibig sa salapi, pag-ibig din yon. Hindi masama ang salapi. Ang magmahal sa salapi, kasalanan yon. Pangalawa, James 4:4, ang pag-ibig sa sanlibutan. At ang sabi niya, pag binahal nyo ang sanlibutan kaysa sa akin, di nyo ba alam, inaari nyo akong kaaway nyo. So, sino ngayon ang may kaaway? O sinong mananalo pag kaaway ang Diyos? O ngayon, alam nyo na kung bakit maraming naghirap. Kasi sa halip mahalin ang tagapagligtas, ang Creator, ano ang minahal? Nilalang. Sa halip ang mahalin ay naglalang. Ang kanilang tinangkilik ay ang nilalang. Sabi ng Romans chapter 1 yan. Basahin nyo pag-uwi nyo sa bahay. Sabi ng Romans chapter 1 ay talagang minahal nila ang created kaysa mahalin nila ang Creator. Kaya ang Panginoon galit na galit. Kaya makikita nyo po kung sa galit ng Panginoon, ang galit ng Panginoon, nag-hands off siya, umalis siya sa buhay natin. Kapag ang Diyos ay hands off, ang dyablo ay nagiging open door sa tao. Kaya kapag umalis ang Diyos, automatic, papalit ang dilim. Kapag umalis ang liwanag, papalit ang dilim. Kaya makikita nyo po, ngayon alam na natin kung bakit saan galing ang kahirapan. Naunawaan na natin ngayon kung bakit maraming anak na napapahamak. Naiintindihan na natin ngayon bakit ang mga anak ay naiipit sa kanilang sariling kagagawan. Alam natin na iyan ang dahilan. Kaya ang Diyos gustong makipagrelasyon sa iyo. Ang Diyos gustong makipagniig sa iyo. Ang Diyos ay gustong makipag-usap sa iyo. Sinong naniniwala ngayong araw na to kinakausap ka ng Diyos? Sinong naniniwala na ang Diyos gustong makipagtagpo sa iyo? Itong mga mangingisda na ito, itong mga walang pinag-aralan, Acts chapter 4 verse 13, naisip nila, kaya ganyan sila, kaya makapangyarihan ang binibitawan nilang buhay, kaya maraming buhay ang naaayos sa buhay nila sapagkat sila'y kasakasama ng Panginoong Yesus. Alam nyo, kung gusto nyong maayos ang buhay nyo, ay nako, sumama ka lang sa Panginoong Yesus. Samahan mo ang salita niya. Gusto mong masinop ang buhay mo, gusto mong maayos ang buhay mo, mapit ang buhay mo mula sa dilim patungo sa liwanag, sumama ka sa Panginoong Yesus. Makinig ka sa mga salita niya. I tell you. Pambira. Ay, grabe. Logically, mahirap mang intindihin yan sa payak mong kaisipan. Sa una lang yan. Sa una sapagkat ang iyong isipan ay world-oriented.
Napuno ka ng bagay ng sanlibutan. Ngayon, pipihit ka sa mga bagay na foreign sa'yo, bagay na bago sa'yo. Pero I tell you, pag sumunod ka, mababago ang buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, maaayos ang buhay mo. Masisinop ang buhay mo. Maraming tao ding maaayos dahil sa'yo. Wow, hallelujah. Saan ka pa niyan? Marami ding taong mababago dahil sa'yo. Hallelujah. I tell you, ikaw ngayon ang atmosphere changer. Diba? Sabi nga, the atmosphere is changing now. Diba? Paano mababago yun pag di ka nagbago? Paano mababago ang paligid pag di ka nagbabago? Hindi mababago ang bansang ng Pilipinas dahil ang reliyon nagbago. Magbabago ang bansang Pilipinas dahil nagbago ka. Hallelujah. Pag ang daming mababago sa atin, I tell you, ilan kaya? 10,000 ang maakay mong magbabago ang buhay. Sa 10,000 na yung kayang, hallelujah, kayang ayusin ang syudad. Tama, mali? Kayang ayusin ang barangay. Kasi nakita yung isang taong nagbago. Di ba dati, adik yan? Di ba dati, ay naku, babaero yan. Di ba dati? Di ba dati? Di ba dati? Di ba dati? Yun yung lasingkero dyan. Isang araw na nakatagpo ang Panginoong Isus. Wow, anong nakain mo? Di ba? Totoo hindi? Kaya nga pangalawa, imitate God. Do you want to live a life that is living with love and living with obedience? Imitate God, and God is love. At sinong makakasunod sa Diyos? Sinong makagagaya sa Panginoon? Wala. Walang makagagaya kasi siya ay Diyos. Kaya nga sabi niya, therefore, be imitators of God as dear children. And walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling hallelujah, sweet-smelling as aroma. Walang makakagaya sa Diyos. Walang makakatulad sa Panginoon. Pero alam niyo po, may susi. Paano? Alam niyo po, nasa verse 2, walk in love. Walk in love. Lakaran mo ang pag-ibig, maging simpleng patotoo ka sa mga nakapaligid sa iyo. Maging simpleng instrumento kang magmahal. Maging simpleng instrumento kang magmahal, full stop. Di man maintindihan. Alam mo, sabi nga ng iba sa akin noon, alam mo, Pastor, alam mo ba, nung binata pa ako, alam mo, naluloko ka na ba? Lagi sinasabi ng nanay ko, naluloko ka na ba? Nababaliw ka na ba? Tingnan mo sa kakaakyat mo ng bubong ng bahay mo. Bahay natin, sa kakaakyat mo dyan tuwing madaling araw, di mo alam, isang araw, balik-balik ka na nga pag nahulog ka sa bubong, mababalian ka. Pero alam nyo kung bakit ginagawa ko, sobra ko na in love sa Diyos. Doon ko binabasa ang Bible sa taas na yon. At doon ako kinakausap ng Panginoon. At ang tuwing ako ay tatalakan ng nanay ko, hindi ako gumaganti. Sinasabi ko lang, Ma, I love you. Di mo man ako maintindihan noon, pero bukas magpapasalamat ka anong gagawin ng Diyos sa anak mo. Kasi bakit? Dahil yung taong nag-akay sa akin, nagbago din. Naayos din. Ang challenge ko sa sarili ko noon, nung inaya niya ako sa gawain, pag nagbago ka, sasama ako sa iyo. Biglang nagbago yung nagpasama sa akin. Di siyempre, sumama na ako. Kasi nagbago siya. Gusto ko rin magbago. Pero akala ko mabait na ako noon. Totoo. Akala ko mabait na ako noon. Nung nakita ko sila, na bumait sila dahil kay Kristo Jesus, naayos sila kay Kristo Jesus, nang maayos sila, ako din ay nagpaayos. At mula noon, nung naayos ako ng Panginoon, yung tatay kong iniwanan ako ng 25 years, lagi kong sinasabing, Pa, I love you.
Pa, I love you. Pero alam mo ba, sa isip ko, ang hirap sabihin ng I love you, 25 years, iniwanan ka. Ang hirap nun. Alam mo ba, ang hirap i-practice ng alive. Kasi bakit? Gusto ko ring mabago ang buhay ko. At alam mo, sinasabi ni Lord sa akin, love one another. Love God with all your heart. O kung hindi, sabi ng 1 John, pag minahal mo ang kapwa mo, di ka marunong magmahal ng kapwa mo, ikaw ay sinungaling. Pag minahal mo ang Diyos, di mo ka marunong magmahal sa kapwa mo. So walk in love. Lakaran mo ang pag-ibig na yan. Walk in love. Sabi niya sa John 14:21, He who has commandments and keep them, it is He who loves me. Ang nag-iingat at ang taong nagmamahal sa Diyos, ang taong sumusunod at merong salita ng Diyos at iningatan ang salita ng Diyos, siya yung taong nagmamahal sa akin. Dahil na in love ako sa salita ng Diyos, sabi ko, Lord, hindi itong feeling ko ang masusunod. Ano yung feeling ko noon? Yung galit, yung sama ng loob, yung iniwanan ako, pilay na nga ako, iniwanan pa ako. Pero hindi yun ang importante sa akin. Ang sabi ko na, Lord, mas importante kang sundin kita. Alam niyo po, tuwing makikita kami ng tatay ko, ang hirap. Pero lagi ko lang ginagawa, kino-confess ko lang talaga. Kino-confess ko lang talaga sa kanya. Alam niyo po, di ko na malayan. Yung tatay ko nung nanghina na, alam niyo po ba, isa lang ang naalalang anak. Yung anak na nagsasabi sa kanyang, I love you pa. Kaya ang tatay ko'y nagsisi, tumanggap sa Panginoon, bumalik sa nanay ko. Ang tatay ko na hiwalay sa nanay ko ng mahabang panahon, ang pamilyang wasak ay binuo ulit ng Diyos. Walk in love. Sabi mo, walk in love. Hallelujah. Sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo siya, kung mahal mo talagang totoo ang Panginoon, sundin mo ang mga salita niya. Sundin mo, walang mamimilit sa'yo. Sundin mo ang kalooban niya. Iyan ang hinahanap ng Diyos sa atin, obedience to the Word of God. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin sapagkat ang reality ng pag-ibig ng Diyos is revealed how we respond to His Word. Ang totoong nagmamahal ay naipapahayag kung paano nating tumugon, paano tayong tumugon sa mga salita niya. Sapagkat ang Diyos at ang salita ay di pwedeng maghiwalay. Balikan mo, sabi ng number 3 tayo, kailangan, love God is the revelation of God to obey. The love of God is the revelation of God to obey. Sabi ng Bible, either way, Christ's love controls us or constrains us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. We also believe that we have all died to our old life. Lahat tayo namatay sa ating mga lumang pagkatao. Lumang buhay, buhay na puno ng kasalanan, buhay na puno na gusto lang nating gawin. Verse 15, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. So that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them. Alam niyo po, ang nabubuhay, ang word na constrained. Ang meaning ng constrained means to wrap, means to press on from all sides. The word constrained means to wrap, to press on from all sides,
tightly confined on all sides. Love has bound us up and we cannot run away. Now listen, pakinggan nyo itong mabuti. Ang pag-ibig na yan, ang sabi ni Apostol Pablo, ang humahawak sa amin. Ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinakita sa amin, ang siyang humahawak sa buhay namin, o ang siyang pumipigil sa amin upang gumawa ng kasalanan. Ang pag-ibig po ay isang proteksyon ng Diyos. Ang pag-ibig po ay isang proteksyon ng Diyos na kung saan ang pag-ibig na yan ay hindi pag-ibig para sundin ang kasalanan. Ang pag-ibig na yan ay pag-ibig na masayang-masaya ka. Di man maintindihan ng sanlibutan, masayang-masaya kang gawin ang nakapagpapatuwa sa puso ng Diyos. Masayang-masaya kang sabihin mo sa sarili mo, I have loved you, Lord. I love you too, O Lord. Minsan di ka maintindihan ng mga hindi kaisa ng iyong espiritu. Minsan di ka maintindihan ng mga taong hindi kaisa ng pinaniwalaan mong Kristo. Minsan di ka maunawaan ng mga taong mismong kapamilya mo pa na hindi ka maintindihan. Pero di bale, kasi ang pag-ibig ng Diyos ang pumipigil sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay ng pagpipigil sa sarili para sundin ang kalooban ng Diyos at tanggihan ang kalooban ng mundo. Alam nyo, ang pag-ibig na yan, hindi ang pag-ibig para sakupin ka, kontrolin ka lang na kagaya ng sanlibutan na wala ka ng sariling pamimili. Ang pag-ibig na yan, hindi po yan pag-ibig na wala ka ng sariling pamimili, yung tinatawag na taong nakalimot sa sarili. Hindi po yan kasi ng pag-ibig na wala ka ng isip. Isa po yung pag-ibig na ikaw mismo ang nagsasabi na walang pumipilit sa iyo, na ikaw ang magsasabi sa sarili mo na, Lord, I am ready. I am ready. Bisaya man, oy. Lord, I am ready to surrender my life. I am ready to say from my own self, from my voluntary heart, from my own volition, na hindi po ako pinilit ng sino man. Lord, sasabihin ko sa iyo, Lord, willing na akong sumunod. Yan ang isang klase ng pag-ibig na hindi kayang unawain minsan. Kasi minsan ang karamihan, to see is to believe. Alam mo, ang pag-ibig, yan ang nagpapabilib sa'yo. Nagpapabilib sa'yo at sa sobrang mong believe sa pag-ibig na yan, yan ang pag-ibig na para kang binalot. Binalot, para kang isang regalo na binalot ng kanyang katuwiran. Isa kang regalo na nasa loob ng regalo na yon ay napaka-precious, napakahalaga na binalot ng kanyang puwersa ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ay nagpapalaya ng maraming galit. Ang pag-ibig na yan ay nagpapalaya ng maraming ganid. Ang pag-ibig na yan ay nagpapalaya ng maraming kamay na maramot. Totoo to? Kasi naalala ko yan. Lahat ng akin, kanila. Ang kanila, di akin. Sinong nakaranas ng kanila, ang iyo ay kanila, at ang kanila ay hindi iyo? Binigay mo na lahat. Tingin pa rin nila, kulang pa. Pero yung sa kanila, sa iyo ba? Yung kanila ba, sa iyo ba? Pero ito ang good news. Di baling kahit yung kanila ay hindi kanila, ay kanila. Di baling yung kanila ay hindi iyo. Basta ang langit ay kasundo mo. Basta ang langit ay kaisa mo. Basta ang Panginoong Hesus ay kaisa mo. Titiyakin ko sa iyo, habang naging mapagbigay ka, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ay, grabe to.
Habang nagbibigay ka, alam mo, kahit yung kanila hindi iyo, habang ginagawa mo yan, di mo namamalayan, di ka nagkukulang. Alam mo, pag nagsimula kang magmamaramot, lagi kang kukulang. Alam mo, kasi ang daigdig din, ayaw din ng maramot. Ang mundo ayaw ng maramot, di ba? Totoo hindi? Ayaw ng maramot, pero hindi nila alam na ang maramot ay maramot. Totoo, hindi alam ng taong wala sa Diyos na maramot siya. Ang tingin niya, mapagbigay siya. Pero siya ay nagbibigay dahil yan ang uso. Pag wala ng uso, pero mga kapatid, ang pag-ibig na ito ay isang klase ng pag-ibig na iyan ay pag-ibig na handang magbigay. Amen po ba? Handang magbigay ng panahon, handa, sabi ng 1 John chapter 4, verse 20, if someone says, basahin natin, 1, 2, 3, go. Someone says he loves God, but hates his brother, for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Totoo to. Alam niyo po, paano mong masabing mahal mo ang Diyos kung yung kapatid mo na nakikita mo ay hindi mo mamahal-mahal? Siya ay sinungaling. Kasi bakit? Paano siya magmamahal sa Diyos na di nakikita kung yung kanyang kapatid na nakikita ay hindi niya mamahal-mahal? Mahirap i-practice yan. Pero yan ang madalas sa kabaliktaran ang nagagawa ng tao. Pero hindi. Tayo ay magsasabing mahal ko siya kahit hindi siya kaibig-ibig. Meron ba nakarinig? Bigla kayong tumahimik. Mukhang ang hirap ibigin yung aking... Parang tahimik na tahimik. Kaya ko kaya yun? Siguro bigla ka nag-isip, kaya ko kaya yun? Alam niyo po, eto, tingnan niyo to. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 14 to 18, iparaphrase ko na lang yan. Let us not love in words or in tongue, but in deeds and in truth. Okay ba yung spelling ko na yan? 1 John 3:14 to 18 yan. Magmahal tayo hindi lang sa salita o sa bibig. Hindi lang salita sa bibig, kundi magmahal tayo sa gawa. Magmahal tayo na dala-dala natin, bit-bit natin ang katotohanan ng Panginoon. Alam mo ba, magmahal lang tayo, full stop. Magmahal lang tayo, matuto lang tayo niyan. Manako, maniwala ka, ang daming magmamahal sa'yo. Matuto ka lang yan, dyan lang sa bahay mo. Alam mo ba, para hindi ka laging magkamali. Less talk, no talk. O, pakita mo na lang sa gawa. Pakita mo na lang. Ipakita mo na lang talaga. Wala kang ibang gagawin, magpakita ka na lang ng pag-ibig. Wala kang ibang gagawin, ipadama mo lang. Ipadama mo lang, mga kabangers. Church. Ipadama mo lang. Sa totoo lang, iyan ang hinahanap ngayon ng mundo. Ang madama nila ang pag-ibig ng Diyos. Ang madama nila sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos. Ang makita nila sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi di tayo nagkukulang. Nagkukulang din naman. Pero kapag sumemplang tayo ngayon, bawi ulit. Huwag tayong magsawa. Di nating dapat pagsawaan ang mga importanteng tao sa harap ng Diyos. I-practice natin yan. Ipakita natin yan na may pag-ibig, may Diyos na nagmamahal, may tao ding dala-dala ang pag-ibig na yan.
may tao din na siyang halimbawa ng pag-ibig na yan. Sinong nakakaalam na yung taong halimbawa ng pag-ibig na yan ay ikaw? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yun, di ba? Oh, ikaw yun. Sabi mo, ikaw yun. Oh, pag sinabi mo namang, hindi ako yun, sino yun? Di ba? Kung sasabihin ng sarili mo, hindi ako yun, sino nga yun? Alam niyo po, ito yung time. Sabi ng 1 Corinthians in conclusion sa chapter 13, verse 12 to 13. In the same way, basa natin, 1, 2, 3, go. In the same way, we can see and understand only a little about God now. As if we were peering at His reflection in a poor mirror. But someday, we are going to see Him in His completeness, face to face. Now, all that I know is hazy and blurred. But then, I will see everything clearly, just as clearly as God sees into my heart right now. Amen po ba? Kaganda, di ba? Sabi ng Bible, verse 13, there are 3 things that remain. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Brothers and sisters, sa ngayon, di natin abot kapos ang ating isip. In the same way, we can see and understand only a little about God. Pero alam mo, kapag atin itong nalakaran, na practice, someday, sabi niya, we are going to see Him face to face completely. We are going to see Him. Mamimit natin ho talaga siya. Face to face. Sabi ng 1 John, as He is, so are we. Kung sino siya, kamukhang kamukha tayo sa Kanya. Pagbalik niya, kung sino siya, yun tayo. Makikita mo yung siya ng mukhaan, nakawangis Kanya. Alam nyo, makikita natin, yung kaya natin ngayong magpatawad tayo. Lord, magpapatawad ako sa taong nagkulang sa akin. Lord, magbibigay ako ng panahon sa taong nagkulang sa akin. Lord, sino man sila, ano man ang mga bigat na ito, itinatakwil ko at handa ko silang patawarin. Kasi alam mo bakit? Makikita natin, now all that I know is hazy and blurred. Sa ngayon, blurred pa lang halos. But then, I will see everything clearly. Then, I will see everything clearly. Balang araw, ihahayag ng Diyos yan, lubos-lubusan sa iyo. Kaya ngayon, one step at a time, lakad lang tayo. Lakad lang tayo sa pag-ibig ng Diyos. Lakad lang tayo sa buhay na puno ng pag-ibig at pagsunod. Lakad lang tayo. Lakad lang. Huwag na nating ikumpara sa iba. Lakad lang tayo. Continue. Pasulong lang tayo. Gawa lang tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Siya po ang mapagpala. Siya po ang Diyos na handang magpala sa atin. Siya po ang Diyos na handang mag-angat sa atin. Siya po ang Diyos na magpapalakas sa atin. Siya po ang Diyos na kaya kang pasaganain. Sa ngayon, hallelujah, maaring tinuturuan lang tayo ng Panginoon. Sa ngayon, parang ang hirap abutin, pero hindi. Ang Diyos magbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos magbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos magbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ito. Magagawa natin ang lahat ng bagay pagkat ang Diyos ang ating kalakasan. Tayo po'y tumayo.
kung sino man dito na mayroon pang buhay na hiwalay sa klase ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pag-ibig na sumisilab ng ating damdaming gumawa ng mali. Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na bumabalot sa atin upang gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 3 na His commandments are not burdensome. Ang pag-ibig at utos ng Diyos ay hindi mahirap sundin. Ngayong oras na ito, isuko natin ang ating buhay na bigyan tayo ng Diyos ng isang klase niyang pag-ibig. Pag-ibig na tatangkilikin ang puso niya. Pag-ibig na tatangkilikin ang kalooban niya. Pag-ibig na tatangkilikin ang buhay ng Panginoong Hesus. Pag-ibig na tatangkilikin ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Isuko natin yan sa Panginoon. Kung meron mang pag-ibig sa atin na pag-ibig kagaya ng sanlibutan, isuko natin yan. Tingin natin na palitan, Lord, ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig. Palitan ng pag-ibig na kagaya ng puso niya. Pag-ibig na sundin ang kalooban ng Diyos. Pag-ibig na yakapin ang salita ng Diyos. Pag-ibig na sislasisi na gawin ang pinagagawa ng Panginoon. Pag-ibig na punong-puno ng pag-asa. Pag-ibig na punong-puno ng paniniwala. Pag-ibig na naniniwala sa ginagawa ng Diyos. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Madilim na ka. Sa may kanin. Ako'y namastan. Luman ay mag-iwan. Now, brothers and sisters, ang pag-ibig na yan ay pag-ibig na hindi para sundin ang ating kagustuhan. Kundi ang pag-ibig na yan ay pag-ibig na nagbibigay lakas upang sundin ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig na yan ay lakas ng Diyos upang mapagtagumpayan mo ang takot at pangamba. Ang pag-ibig na yan ay pag-ibig na bibigay lakas upang labanan ang lahat ng gawa ng kadiliman.
Iyan ang isang klaseng pag-ibig na nagbibigay katuwaan sa Diyos. Nagbibigay ng buhay sa atin. Nagbibigay ng sigla. Sigla na makagagawa ng pinagagawa ng Panginoon. Ngayong oras na ito, namamanig ako sa puso mo. Hingin mo sa Panginoon yung pag-ibig ni Kristo Jesus. Hingin mo sa Panginoon kung paano niyang sinabi sa sarili niya, Lord, not my will, but your will be done. Lord, patawarin mo ako. Ingay natin ng tawad sa Panginoon. Ang mga bagay na alam natin sa ating sarili, alam natin na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Itakwil mo yan. Isuko mo yan at itakwil. Isurrender mo ang buhay mo sa Diyos. Pagkat alam mo, ang Diyos ay tapat na yakapin ka. Alam mo, ang Diyos, naniniwala ako na ang Diyos ay sapat-sapat na katugunan ng hinahanap mo sa buhay. Balik ka lang sa Panginoon. Suko mo yan. Isuko mo yan. Isuko mo yan. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong puso. Sabihin mo sa Panginoon anong laman ng iyong puso. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong buhay. Lord, eto ako, ino-offer ko sa iyo ang buhay ko. Eto ako, Panginoon. Hallelujah. Right now, saan ka man, ano man ang iyong kalagayan ngayon, i-offer mo ang buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Patawarin mo ang mga taong nagkasala sa iyo. Hingin mo sa Panginoong linisin ka ng banal niyang dugo. Hingin mo sa Panginoon na hugasan ka ng kanyang banal na dugo. Hingin mo sa Panginoon na bigyan ka ng lakas upang makalakad sa katuwiran niya. Right now, ngayon din, suko mo yan sa pangalan ni Jesus. Oh Lord, Panginoon, idinadalangin ko ang iyong mga anak. Idinadalangin ko sa oras na ito ang iyong mga anak. Katagpuin mo ang bawat isa. Katagpuin mo ang bawat isa. Panginoong Isus, katagpuin mo ang bawat isa, O God, Holy Spirit. Katagpuin mo ang bawat isa, abutin mo ang bawat isa. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon. Anumang kasalanan, Lord, na kanilang isinusuko sa oras na ito, hinihiling ko ang iyong habag. Hinihiling ko ang iyong grasya, ang iyong habag, ang iyong kapatawaran. Hinihiling ko, Lord, ang iyong banal na dugo ay maglinis ngayon din. Hinihiling ko, Panginoon, sa oras na ito. Hinihiling ko sa oras na ito, hallelujah, bigyan ng pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Bigyan ng pusong tapat na sa iyo ay handang sumunod. Bigyan ng pusong tapat, O Lord, na ang isipan ay ikaw lamang. Isipan ay punong-puno ng mga salita mo. Isipan, Panginoon, na ikaw ang hinahangad. Buong-buo sa buhay na ikaw ay kanilang sundin, Panginoon. Ikaw ang aming masunod. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Ikaw ang lahat-lahat. O Lord, hallelujah. Taas ang iyong mga kamay. Lord, pagpalain mo rin ang mga kamay na ito. Mga kamay, O God, na puno ng pag-ibig. Puno ng puno ng pusong mapagbigay. Puno ng pusong marunong tumulong. O hallelujah. Puno ng espiritu na ang mga kamay na ito ay marunong tumulong mag-abot ng mga taong kailangang abutin. Lord, mga taong handa pong magbalik loob sa iyo ay maabot ng kamay na ito. Lord, pasaganain mo rin ang mga kamay na ito. Pasaganain mo rin, bigyan ng kakayanang managana. Bigyan ng lakas na managana. Bigyan ng kakayanang managana, Panginoon. Managana sa lahat ng bagay. Upang sila, Panginoon, ay maging masagana at mayaman, Panginoon. Upang magpayaman ng iba. O God, pasagasaganain mo ang mga kamay na ito. Payayamanin mo ang kamay na ito upang maging pagpapala sa iba't ibang tao.
Oh Lord, hindi lang kami yayaman at uunlad para sa sarili lamang, kundi yayaman at uunlad ang mga anak mo para magpayaman ng iba. Magpapala na ang mga anak mo upang maging pagpapala sa ibang tao. Oh Lord, in the name of Jesus. Right now, believe in the name of Jesus. Oh, sino mang pamilya mo na hindi mo pa naabot, sino mang pamilya mong hindi pa naabot, paniwalaan mo sa oras na ito. Sino mang pamilya mong hindi mo pa naabot, banggitin mo sa iyong panalangin. Abutin mo sa iyong panalangin. Oh, hallelujah. Ngayon din, itaas mo sila. Ilapit mo sila sa Panginoon. Magpakilala ang Panginoon sa kanila. May panahon sila, may panahon ng paglago. May panahon ang Panginoon kapag sila ay magkaroon ng panahon sa Diyos. Right now, sinabi ng Panginoon, kung kayo lalapit sa akin, lalapit din ako sa inyo. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Santiago, na kapag kayo'y lalapit sa akin, lalapit din ako sa inyo. Oh, hallelujah, Lord, ang aming mga kamag-anak sa ngalan ni Jesus. Oh, mga kamag-anak na di ka pa kilala, Lord, magpakilala ka sa kanila. Lord, abutin mo sila, Panginoon. Yung mga kamag-anak namin na naghihirap, Lord, pasaganain mo sila. Lord, palayain mo sila sa kahirapan. Lord, sino mang may sakit, ipanalangin ngayon din, sino mang may sakit. Sa pangalan ni Jesus ay aming dinadalangin, Ama. Sabi mo sa iyong mga latay, Lord, kami ay magaling. Sabi mo sa iyong mga latay, kami ay gagaling. Kami ay magaling sa iyong mga latay. Sa pangalan ni Jesus, ngayon din, ikaw ay gumaling. Ngayon din, magaling sa pangalan ni Jesus. Magaling sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Right now, in the name of Jesus. Sino mang may sakit ay ngayon din sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Paniwalaan na if you can believe, nothing is impossible with God. If you can believe right now, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. If you can believe, nothing is impossible with God. Nothing is impossible right now. Walang mahirap sa Diyos. Walang malayo sa Diyos sa iyong panalangin. Ngayon, tinutugon na sila. Oh, hallelujah. Ngayon, tinutugon na sila, inaabot na sila. Paniwalaan mo ngayon din ang iyong panalangin. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, receive in the name of Jesus. Oh, right now, hallelujah. Paniwalaan mo sa ngalan ni Jesus. Oh, sino man ang iyong kamag-anak ngayon din, mga pamilya, kaibigan na gusto mong abutin sa panalangin. Oh, hallelujah. Bigkasin mo ang mga salita na magpapala sa kanila. Bigkasin mo ang mga salita na magpapalaya sa kanila at palalayain nga sila ng Panginoon. Oh, ngayon din, hallelujah. Oh, come on, believe, receive. Tanggapin mo ang iyong kagalingan. Tanggapin mo ang iyong answered prayer. Tanggapin mo ang kasagutan ng iyong panalangin. Tanggapin mo. Oh, hallelujah. Itakwil mo ang dapat itakwil. Itakwil ang dapat itakwil. Mga kasalanan, itakwil ang dapat itakwil. Mga kalikuan, itakwil ang dapat itakwil. Payagan ng Panginoong Yesus. Payagan sa pamilya. Payagan sa iyong mga anak ang Panginoong Yesus. I-bless mo ang iyong anak. I-bless mo ang iyong mga anak. I-bless mo sa panalangin ngayon din sa pangalan ni Jesus. Dumating ang Espiritong Banal sa kanila. Ipanalangin, mamanhid ka sa Panginoon. Lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ipapahiya ng Panginoon ang nananalig sa Kanya. Hindi ipapahiya ng Panginoon ang mga lumalapit sa Kanya at nananalig. Hindi ipapahiya ng Diyos. Hallelujah. Oo, ngayon din sa ngalan ni Jesus.
Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Oh, ipanalangin ang ating bansa, ipanalangin ang ating bansa. Ipanalangin ang bansang Pilipinas, ipanalangin ang ating mga syudad, ipanalangin ang ating barangay, ang ating subdivision, ipanalangin sa ngalan ni Jesus na ang pag-ibig ng Diyos ay sumambulat, ang pag-ibig ng Diyos ay lumaganap, ang pag-ibig ng Diyos ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan ay lumaganap sa ating bawat lugar. O sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, salamat Lord. Salamat Panginoon sa katugunan. Salamat Panginoon, salamat, salamat, salamat. Naniniwala ba kayo na inabot tayo ng Diyos ngayon? Yes! Naniniwala ba tayo na answered prayer tayo ngayon? Naniniwala ba tayo na tinatagpo na tayo ng Panginoon? At mangyayari ang ayon sa ating paniniwala. Taas ang ating mga kamay. Hallelujah. Amen. Pastor, bago ka mag-closing prayer, tinatawag ko lahat ng mga magbimisyon. Papuntang Isabela, Nueva Ecija. Mamaya po after service, pupunta kami ng Muñoz, Nueva Ecija. May gawain bukas doon. Building Bridges Leadership Training sa Muñoz at saka sa Santiago City. Kaya sama niyo kami sa panalangin. Kasi mag-asawang anak. Bilis! Takbo sa harap. Lahat ng kasama sa mission. Asan si... ano ba? Weng, asan ang asawa mo? Sino pa ang kasama? Dito na, bilis. Lapit na kayo dito. Ayan. Church, kadadating namin pero hindi kami humihinto. Sa Sunday ay ating 15th year church anniversary. Magpapahanda kami ng pack lunch para sa 300 na tao. Sabi kanina sa attendance, 170 plus tayo. Ibig sabihin, kulang ka ng akay. Huwag mong akayin yun, naakay mo na. Bring your friends on Sunday. Bring new friends. Amen? Magdala kayo, mag-akay kayo ng mga bagong kaibigan. May mga bisita tayo. Ang mag-preach sa atin ay si Pastor Jerry Viray, si Pastora Tess Viray. Sila po yung mga unang-unang nakasaksi. Nung nandun pa lang kami sa Better Living, nakita nila kung paano kami nagsimula. Yan, kasama namin sila Ate Shoni at Chensa, mag-asawang yan. Sila ang nagluto ng pagkain nung first year, nung opening pala ng simbahan natin. Sila talaga yung nakasaksi. Kaya if you want to know the root, if you want to see the fruit, you must know the root. Alam niyo yung ugat. Amen po ba? Sa 15 years ng ating anniversary, ang ano yung pamagat natin, sabihin natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Favorable year of the Lord. Amen. Alam mo, na-receive namin mag-asawa nung bago mag-New Year. Ang natanggap namin ay restoration of all things. At pagkatapos, natanggap naman ni Pastor Dong ay supernatural release. Ibig sabihin, may restoration, may supernatural release. At ngayon ay favorable year na. Favorable year. At ang sabi sa amin doon sa Australia, sabi ng pastor na itinuro si Pastor Dong, prepare your people for infrastructure. Sabi ko, ano kaya yan? Oh, prepare your people for infrastructure. Ibig sabihin, may itatayo. May itatayo. Amen? At mabuting balita, church. Alam mo ba, nung isang araw ay nakapagbukas tayo ng Bible study sa Ayala, Alabang. Pinababalik tayo next week. Excited sila and they want to be part. Ang matindi, hindi lang sila gusto maging part na makapagpatayo tayo ng building. Gusto nilang maging part, makapagpatayo ng 1,000 na simbahan ng The Hub of Christ. Gaano karami yon? Eh kung 170 lang tayo, sabihin mo ilan lang, konti pa yung nagagawa natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang napapagod. Huwag kang uma-absent. Magpakalago tayo, maglingkod. Amen? Wala nang excuse. Tignan mo nga ang pastor natin. Maglakad, tumakbo. Amen? Amen po ba? Excited na ba kayo? Yes! At
Saan ba tayo ulit pupunta? Isabela. Hindi, pagkatapos nila. Batam, Indonesia. O, di ba? Sabi ko sa inyo, papuntahan ulit eh. Sa March 26, papunta kami ng Batam, Indonesia. Kasama ang ating mga pastors dito sa simbahan natin at ibang manggagawa. Kaya ang makakasama natin dito ay si Pastora Chacha. Yun naman ay, kami ay mananalangin sa 4 na prayer tower. Oh, pag hindi ba naman tayo 4 na prayer tower yan, ha? Si Pastor Dong ang speaker. Kami ni Pastor ay hanggang April 10, sila ay hanggang April 2. Bakit? Kasi po speaker ang ating pastor sa libo-libong tao doon. Amen po ba? Kaya excited na kayo? Hindi kami humihinto, huwag kayong ihinto. Kailangan ng pera, kaya kailangan kayo magsipag. Marami pang masahe. Amen. Pero maraming buhay na nabubuo. Yes. Amen. Hindi ito yung pera, ito yung buhay na nabubuo. Kung alam nyo lang, hindi lang nabanggit ni Jen kanina, meron kaming pinuntahan, napakalayo, 3 hours away. Pinuntahan namin doon para lang siya maabot. Ngayon, nagbabasa na siya ng Bible. Ando na siya sa edge ng kanyang buhay. Hindi niya na alam anong gagawin niya. No excuse, pumunta kami, Pastor, at saka si Jen. Di ba kami pagod? Pero ang saya namin. Dahil siya ngayon ay nagpapatuloy at nabuo ang kanyang buhay. Kaya kayo, magbukas kayo ng inyong mga bahay. At, sandali ha. Bago kami pumunta ng Batam, may bubuksan tayong Bible study sa multinational. Kasasabi natin, Lord, itong Ayala Alabang, mga bahay nila 100 million, kami 80 million lang kailangan, simba, dami ng buhay mabubuo. Sila 100 million lungkot nila. Lahat ng mga mayayaman na yan, pasukin natin. Kaya pala sabi ni Pastor Dong, lahat ng nasa aquarium, palabasin na sa dagat. Yes. Nasaan bang dagat? Nasaan bang malalalim? Hello? Nasaan daw bang Blue Marlin? Nandun sa Ayala Alabang. Andun sa multinational. Pero huwag naman tayong lalampas dun ng aquarium, ng may aquarium, ha? Neng, huwag tayong lalampas sa loob ng multinational. Amen po ba? May gagawin ng Panginoon, may ginagawa ang Diyos. Amen? So, sama nyo kami sa panalangin. Yan. Sila po yung mga makakasama namin. Mga sisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At, pwede ba akong mag-request sa inyo? Tumagtog kayo ng masayang happy birthday.